Morning mga tatay, mga kuya. Pag-usapan natin ngayon ang 5 sa mga pag-uugali nating mga tao na binibigyan ng Diyos ng katagumpayan. Si David ay hindi lang mahusay na mandirigma. Isa siyang hinubog ang puso bago binigay ang posisyon. Number 1, puso muna bago trono. Mababasa mo yan sa 1 Samuel 16:7. Tinitingnan ng tao ang panlabas, ngunit tinitingnan ng Panginoon ang puso. Bata pa noon si David, pastol ng tupa ang kanyang trabaho, nag-aalaga ng mga hayop, walang ranggo, walang karanasan sa palasyo, pero ang puso niya ang nakita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamalaki, pinakamaingay, o pinakasikat. Hinahanap ni Lord ang pinakatapat. Tatay, kuya, bago ka gawing hari ng Diyos, tinitingnan muna niya kung marunong na ba ang iyong puso. Number 2, hindi sinamantala ni David ang pagkakataon. 1 Samuel 24. Nung natalo ni David si Goliath, si Haring Saul ay gusto siyang patayin dahil maaari niyang mamana ang pagiging susunod na hari at baka hindi ito makuha ng kanyang anak na si Jonathan. Ginusto ni Haring Saul na patayin si David, pero may pagkakataon habang nagtatago si David at hinahanap siya ni Saul, nakapunta siya sa tabi ni Haring Saul at pwede na niyang patayin ito. May dahilan si David na patayin din si Haring Saul, pero hindi niya ginawa yun. May pagkakataon na siya, may kakayahan siyang patayin si Haring Saul kasi mandirigma siya, pero kapiraso lang ng balabal ang kinuha niya. Ang sabi ni David, hindi ko maaaring patayin ang hari na iniluklok ng Diyos. Ibig sabihin, mga tatay, mga kuya, hindi lahat ng chance ay basbas. Ang lalaki na ayon sa Diyos ay marunong magpigil kahit may dahilan. Tatay, kuya, mga breadwinners, ang taong walang takot sa Diyos kumukuha ng buhay. Pero ang taong may takot sa Diyos, marunong maghintay. Number 3, inulit ang tamang desisyon. 1 Samuel 26, pangalawang pagkakataon, mas malinaw, mas madali. Gusto pa ring patayin ni Haring Saul si David kahit minsanan na itong muntik ng kunin ng buhay niya. Pero dahil sa selos niya sa mga katagumpayan ni David na binibigay ng Diyos, sa paghahanap ulit ni Haring Saul kay David, bumalik sa pagkakataon na nakalapit si David habang natutulog si Haring Saul. Pwede na niyang muling patayin ito. Pero inulit ni David ang tamang desisyon. Kinuha lang niya ang sibat sa tabi ng natutulog na hari. Ibig sabihin, mga tatay, mga kuya, ang kabanalan ay hindi one-time decision, kundi lifestyle. Ang totoong karakter lumalabas kapag paulit-ulit ang tukso. Mga tatay, kuya, madaling maging mabuti minsan, pero ang challenge ay ang palagi mong pagpili sa tama. Number 4, hindi madamot sa biyaya. 1 Samuel 30, 23-25. Sila Haring David, habang nasa kabilang laban ay inatake ang kuta nila. Kinuha ang asawa nila, pati ng mga 600 niya na tauhan, pati mga anak, pati mga alagang hayop. Pagbalik nila, nabihag na ang mga ito. Kaya hinabol nila ang mga bumihag. Merong mga lumaban. Sa gitna ng paghahabol, napagod ang iba, huminto.
doon sa may batis at nagpaiwan. Sila David ay nagpatuloy. At nung makuha na nila ang panalo, nakuha nila ang mga asawa nilang lahat, mga anak nila, mga alaga nilang hayop, at pati mga yaman ng kalaban nila ay kinuha nila. Ang sabi ng iba nung pagbalik sa kuta nila, ang lahat ng mga naiwan ay walang parte sa mga nakuha nating yaman. Ibigay na lang ang kanilang mga asawa at mga anak at mga hayop. Sabi ni David, ang panalo ay galing sa Panginoon. Ibig sabihin, mga tatay, mga kuya, alam ni David kung kanino galing ang tagumpay. Kaya hindi niya inangkin ang kredito. Tay, kung ang biyaya, kung ang pagkapanalo ay biyaya, hindi ka pwedeng maging madamo. Ang tunay na leader, hindi nagpaparamdam ng quote-unquote, mas mahalaga ako kaysa sa'yo. Last, number 5, hindi umasa sa sariling galing. 1 Samuel 23 verse 2. Veterano na si David, naging hari na siya nito. At nawala na si Saul, natalo sa labanan. Si David na ang naging hari, veterano na sa laban, maraming pagkapanalo. Pero lagi pa rin siyang nagtatanong sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, susugurin ko ba ang mga Amalekites na ito? Ipapanalo mo ba siya? Ipapanalo mo ba ako sa laban na ito? Palagi siyang nagtatanong. At sumasagot ang Diyos kay David. Huwag mo silang sugurin sa harap, sabi ng Diyos. Umikot ka at sugurin mo sila mula sa likuran. Ibig sabihin, mga tatay, mga kuya, kahit may experience ka na, kahit si David ay marami ng alam at karanasan sa labanan, hindi niya inalis ang Diyos sa proseso. Alam niya, ang direksyon ay mas mahalaga kaysa lakas. Mga tatay, kuya, ang mayabang, umaatake agad. Ang marunong, humihingi muna ng utos sa Diyos. Anong mga pag-uugali ang dapat nating magkaroon upang bigyan tayo ng katagumpayan ng Diyos? Number 1, pinili tayo dahil sa ating puso. Ang motibo ng puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi posisyon. May takot sa Diyos, hindi padalos-dalos. Pangatlo, marunong maghintay sa oras ng Diyos. Pang-apat, makatarungan sa tagumpay. Number 5, umaasa sa Diyos bago kumilos. Mga tatay, mga kuya, mga breadwinners, hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong lalaki, ang perpektong ama. Hinahanap niya ang pusong handang sumunod. Ito po ulit si Kuya Ruel na palaging nagpapaalala, ang Diyos ay galit sa taong mayroong ibang dinidiyos.